Patay sa gumuhong landfill sa Rodriguez, Rizal, dalawa pa pinaghahanap. Ronda Pilipinas. Actually, ang sinabi ng kadamay dyan, parang meron pang 20 hinahanap. Yung mga kababayan nila. Sa gitna ng sigalot ng Pilipinas at China, Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo at Chinese Ambassador Jing Quan magpupulong na ngayong araw. Ronda Pilipinas. Sa harap ng nabibintong pagpasok ng tag-init, NGCP handa na sa inaasang pagtaas ng demand ng kuryente. Ronda Pilipinas. Most wanted drug lord sa Mexico na si Nemesio Osigera patay sa engkwentro sa militar. Ronda Pilipinas. World 10 champion Chesga Centeno pasok sa quarterfinals ng Las Vegas Open. Ronda Pilipinas. Regine Velasquez inaming nagkaroon ng anxiety sa kanyang mga nagdaang performances. Ronda Pilipinas. Pinutulan ka ng koneksyon ng service provider kahit wala pang due date. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na mas na-attract tayo sa taong hindi sigurado sa atin? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Hoy! Tita Mega, alam mo ba to? Kiko Pangilinan, sinuspinde bilang senador. Alamin mamaya muna ha, huwag mo na maniwala ha. Alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Crisantenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Boot scoop, boots, boom, boom, cat, cat, wobble, wobble, boom, bap, yeehaw! Ayhoy, kagagaling natin ng weekend. Galing na tayo sa weekend, no? Meron akong isang katanungan na baka tinatanong na ho ng mga driver na katulad ko. Ano yun? Ayan. Oo. Bumusina na. Gusto kong, oo nga pala, ito pala dapat sinabi ko kay Kuya Drew. Oh. Baka pwede natin pag-usapan to maski either Thursday o Friday. Okay. Gusto kong tutukan itong ginagawang pagsingil ng mga mall sa parking. Okay. Gusto kong tutukan issue na yan. Meron pa isa. Sige. Meron pa ako isang gustong tutukan. Ano itong yan? ginagawa ng mga subdivision Ano na to? paniningil sa passing through. Alam ko yan. Oh, Ngayon, magtatanong tayo, yan ba ay batas? Ha? Yan ba ay local ordinance na pwedeng questionin ang legality? Kasi 'di ba, alam ko hindi ako sure mga kababayan, hindi ako masyadong sure Daryl. Hindi ka pwedeng magtayo ng negosyo kung walang parking. Okay, tama. Diba? Yeah, exactly. Bakit yung mall? Kung may bayad yung parking, di dapat hindi kanila yun. Kasi may bayad eh. Kung sa kanila yun, dapat walang bayad.
Eh, paano naman yung hindi ko lang alam kung batas yan. Okay. Yan ay yung bakit sila naniningil na may parking. Ang pinag-uusapan ho natin dito, hindi pa 30-30, ha? Yung mga 50-60. Oh, hindi. Sa ano lang, magkano ba yung binayaran ko kahapon? Ngayon. Kaya pala. 150. 150? Oh, Ilang oras yun? ilang oras ba yun? Mga 3 hours yata. Ay, hindi na uso flat rate ngayon. Lalo na pag weekend. Di ba kadalasan pag weekend flat Wala, rate? walang flat rate Walang dun. flat rate? Wala. 150. O ano yung patakaran dyan? Even, alam mo, nalulungkot ako, ha? Even yung mga ospital, may pay parking na rin yan. Dati wala naman. Isa ba, yung mga hotel, dapat walang pay parking yan. Ang laki na ng kinikita nila. Kasi ang alam ko, ang alam ko, natatandaan ko diyan. Tawagan nga natin si Senator Jinggoy Estrada. Alam ko siyang nag-ano diyan. Senator, okay. Tsaka ang tawag May dito, kinalaman doon sa overnight parking. yung mga hanggang alas 2, alas 3 sa madaling araw. Oo. Tapos meron pa pagkakaiba yan. Kunwari, hospital ka. Iba ang rate pag inpatient ka at iba ang rate pag outpatient ka. Ayan, bisitahin nga natin yung patakaran na yan. Paano ba yan? Parang, kasi hindi pare-parehas eh. Sa mga supermarket, yung mga membership shopping. Oo. Pagka umabot ka, nag-accumulate ka ng plus 1,000 pesos. Libre na. Libre na. Oo. Yung iba, pagka wala, magbabayad ka. Oo. Di ba? Oo. Eh, lalo na yung dito, yung, hindi ko na babanggitin, yung membership shopping. Umabot ako 450. Bakit? Wala daw akong binili. Eh, sabi ko, wala akong nataypan eh. Ang akala ko naman maghapon ka tumambay doon sa membership Hindi. shopping na yan. Ano lang, wala pa yata, may 2 oras ba? Sabihin mo na 1 oras at kalahati. Okay. Wala, 450. Ako kailan ba? Alam mo isang- ano natin oo. yan? Bisitahin natin yan. Sino ba talaga ang pwedeng kausapin dyan regarding sa mga parking fees na yan at saka yung mga pass-through fees ng mga subdivision? Hindi ba Is that legal? Hindi transportation ang dapat kausapin dyan. Hindi ko alam eh. Hindi ko din sure kung transportation o... Basta ang alam ko, merong final na Okay. batas para kahit papano merong standard. Fixed Diba? rate na sa Standard, lahat. diba? Fixed rate, Oo, diba? oo. At saka, yun nga, gusto kong questionin dahil, di ba yung mga establishment, di ka pwedeng, lalo na yung mga maliliit na establishment, hindi ka pwede pag wala kang parking area. Bawal na bawal. At yung mga maliliit, yung mga 1 o 2 ng parking, hindi naniningil yun. Free na yun. Di ba? Yung Eh iba bakit nga pag po, malaki, katulad ng mall, pwede? Tsaka iba nagkaklampa ng sasakyan. Oo. Anuhin nga natin yan, Kuyang Sige, Drew. sige. Siguro, pagbigyan mo ako ng Thursday or Friday o sino pwedeng makausap dyan. Alam ko, meron, mamaya, i-research ko kung Yun. tama ako, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Jinggoy Estrada ang may kinalaman dyan. Pwede Diba? siya Yung magandang makausap. pagpa-file pagpa-file pa lang Ng bill. na regarding dun sa standardization ng parking fee Para ng mga mall. matulungan tayo ni Senator. Oo, para kahit papaano, kung mapansin man, di maganda. Tama. Di ba? kung di Kasi mapansin- mahal eh. Ang mahal talaga. At saka, siguro, yung iba kaya, yung iba hindi. Oo. Marami may hindi kaya eh. Pag pumasok ka na sa mall at bumili ka na, may tubo na yun eh. Exactly. Di ba? Oo. Pag kumain ka, may tubo na rin eh. Lahat meron na sila, kumbaga, nabubulsa sa negosyo nila. Oo. Mm, Hindi tama, pa nga tama. natin pinag-uusapan yung car wash. Ay, oo, Na favorite mo yan, carwash. 375. Oo. 375 mo, Mahal ang 380. carwash mo. Oo. 375. Tapos ano pa yun, ang car wash nung sa labas lang, wala sa loob. Walang bubong. Paano pag Hindi, umulan? hanggang bubong, pwede. Pero yung loob ng kotse, hindi kasama. Iba namang usapan yun. Sa Mas araw, mahal yun. pag-usapan natin yun para Sige. para Paano ang kawawa tamang- yung mga kababayan natin. sa Ang pag-usapan- laking negosyo niya. Pag-usapan pala natin, paano ang tamang pagka-carwash? Tapos, meron pang yung tinatawag na Ah. park at your own risk. Mas nakakatakot yun. Kasi hindi naman nila binabantayan yung sasakyan mo eh. Pero kadalasan ginagawa nila yan, lalo na pag public yung space. Pag alam nilang wala silang pananagutan at wala rin mangyayari sa kanila, sa public space nila sinasabi, Oo. park at your own risk. Oo. Ayun. Eh, may bayad.
Ay, tas public party, Ah, tas public property. May bayad pa. Ayari ka. Oh, sino may-ari? Si Kapitan. Ay, ayun lang. Si Kagawad. Usapan nga natin yan, ha? Sa mga araw, no? Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations and of course sa Radyo Rondo. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni Mayor Ronnie Evangelista na isang labi na ang na-recover mula sa pagguho ng landfill sa Rodriguez, Rizal. Ayon kay Mayor Evangelista, ang naturang labi ay isa sa 3 individual na napaulat na nawawala at naibigay na ito sa pamilya ng biktima. Sa ngayon, nag-shift na sa recovery mode ang isinasagawang operasyon sa naturang landfill. Aminado si Mayor Evangelista na mahirap ang pagsasagawa ng retrieval efforts dahil sa malaking volume ng compacted waste sa lugar kung saan isinasagawa ang operasyon. Ronda, Pilipinas. May sinasabi yung kadamay dito, yung 20 Ano to? hanggang 50 yata yung hinahanap pa ng mga kababayan nila. Hanggang 50. Oo, dahil nakita yata, ewan ko kung paki-confirm nga ninyo, newsroom, yung traktora na, Okay. traktora ba kung tawagin yun? Yung malaking parang bulldozer na, ano, Ah. may nakasabit daw doon ng mga tao. Ay, Oo. kaya naabot ng halos 50. Kaso Hindi ko alam naglabas, kung 50 o 20 yata. kaso naglabas kanina ng statement ng NDRRMC na yung Isa napapabalita daw 50, fake news daw yun. Hindi, ang nagsasalita, yung mga kadamay. Ayun lang ang problema. Eh, syempre, mga kakilala nila yun. Hindi na naman Diba? hindi na naman sila nag-usap. Oo. Yun. Siguro dapat kausapin natin yung kadamay, no? Tama. I-confirm lang Mas natin. alam nila yun eh. Oo. Samantala, nilinaw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na walang katotohanan ng lumabas na ulat na sinasabing ito na yun. Ayun. May 50 casualties sa naganap na pagguho ng landfill sa Rodriguez, Rizal. Ayon kay NDRRMC Deputy Spokesperson Diego Mariano, fake news ang sinasabing ulat dahil nasa 3 lamang ang kanilang naitalang nawawala sa naganap na insidente. Batay sa initial report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng mga ngalakal ang mga biktima na naatabunan ng gumuhong mga basura. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente at inaalam din. Akala ko ba fake news? Yung pala na under investigation pa. Yun lang. Ano ba talaga? At inaalam din ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Bilang ng mga individual na apektado ng shear line sa Mindanao, grabe ulan daw dun umakyat na sa mahigit 700,000. Alamin natin ang report ni Patrol Jen Patrolya. Jen! Umabot na sa 740,673 katao o katumbas ng 197,844 na pamilya ang naapektuhan ng shear line sa Mindanao. Batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, apektado ang mahigit 400 barangay sa Davao Region at Caraga. Sa bilang na ito, 22,205 katao o 89,110 na pamilya ang pansamantalang nanatili sa mga evacuation centers, habang 10,047 katao o 2,672 na pamilya ang nakikituloy sa ibang lugar. Naitala rin ng DSWD ang aabot sa 27 ang totally damage ng mga kabahayan, habang 53 partially damaged. Umabot naman sa 45.9 million pesos ang naipamahaging tulong pinansyal at ayuda sa mga apektadong residente. Samantal, iniulat ng Office of Civil Defense o OCD na 8 na ang katao ang nasawi dahil sa epekto ng shear line sa Davao Region. Ako si Patrol 38 Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas. At alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga darating na mga araw. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alam
Alamin na natin kung tuloy-tuloy baba yung paglamig at Yun. saka lalo na yung nangyayaring Share line. sa Mindanao, no? Mula kay Daryl Justin, pare go. Oy, good morning po. Oy, mag-good morning kay Atty. Rantid dahil nag-birthday kanyang bunso. Bunso ba yung nag-birthday Oo, sa nagkamali nga ako. Ano masabi mo? Nagkamali Bunso, ako alam ng ko, bunso, comment. Si Carlo ba pangalan? Si Carlo yung si nagka-birthday. Ayun. Ibang pangalan na banggit mo, no? Soiti. Ako naman, ang airmats ko nagbe-birthday. Favorite ko yun si Soiti. Ako naman, ang airmats ko nagbe-birthday ngayon. Uy, happy birthday po! Happy birthday. Happy Spaghetti birthday lang. po! Kanina ka pa. Munti mo na spaghetti, saglit lang. Oh, hindi daw siya naniniwala birthday ng nanay mo. Hanggat wala spaghetti. Oo. Sige. Mami, alam mo na. Sa lagay po ng ating panahon sa araw na ito, magpapatuloy po ang maulang panahon na dala po ng shear line na nakakapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas naman po. Yan ay partikular sa may Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms ang dapat natin asahan for the next 24 hours habang may pagganda naman po ng lagay ng panahon sa Mindanao at sa nalalabing bahagi ng Eastern Visayas dahil umiiral po sa kasalukuyan ang mainit at maalinsangang hangin na dala po ng easterlies. May pag-iral pa rin naman po ng amihan o northeast monsoon na nakakapekto sa Quezon, Bicol Region at sa Metro Manila bati sa nalalabing bahagi ng Luzon. Habang mahinang easterlies naman po ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas kasama na po ang probinsya ng Palawan. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms ang maaari nating maranasan for the next 24 hours. Base po sa latest weather analysis ng Pag-asa, we are expecting na may magkakaroon na po ng upward shift ang northeast monsoon at dahan-dahan na po itong hihina over this week up until next week. At dahan-dahan na rin pong magpaparamdam ang init at maalinsangang panahon na dala po o nahangin dala po ng easterlies na nagmumula po sa karagatang Pasipiko na maaaring maging dahilan ng mga nagtataasang mga temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa. So, medyo malapit na. Mainit. Nagtiteaser na po yung mainit at maalinsangang lagay ng panahon. At to piggyback that mainit at maalinsangang panahon, wala tayong inaasahang LPA o bagyo simula po sa linggo ng February 20 hanggang sa unang 5 araw ng Marso sa taong kasalukuyan. Wala nakikitang TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex o TCLV rather na maaaring mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at ng monitoring domain ng DOST Pag-asa. Sa susunod 3 araw mula Martes hanggang Huwebes, asahan po ng mga taga Metro Manila ang maganda at maalinsangan at mainit na panahon. Lalo na po sa Wednesday, doon sa mga nagbabalak sumali sa gagawing trillion peso march dyan po sa may EDSA Shrine at sa People Power Movement. 21, pero may kababaan pa rin po ang temperatura natin sa 21 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, asahan po magkahalong init at ulan, maging sa Metro Davao na dulot po ng papalit-palit na weather systems gaya ng easterlies at ng shear line. Maglalaro ang temperatura sa Visayas at Mindanao mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Kaya pinapayuhan pa rin ang karamihan sa ating mga kababayan magdala ng panangga sa ulan at init tulad ng mga payong at kapote pa rin po ninyo lalo na kung kayo lalabas ng inyong mga tahanan. Sa ating sunrise sunset, tumilawak pa rin ating manok. Yan, di na giniginaw yan. Alas 6:16 kaninang umaga, tasaan ang paglubog ng araw. Uy, huwag mong paluin yung aso, baka mamaya habulin tayo ng mga bala ka dyan. Pero totoo naman na mas maraming nagagawa pagka tag-init. Oo naman. Mas kakaunti yung nagagawa pag tag-ulan, no? Kasi pag lumamig na, tinatamad ng karamihan. Gusto nila Saka hindi, pagka bumaha. Ay, pag Alam mo naman dito sa Metro Manila. pero pag bumaha, yung mga politiko marami gagawa. Ay, of course. In every calamity, there is a bigger opportunity. Yeah. Don't mind the subsidy. Basta, they have the money. 6:03 po mamayang gabi ang paglubog ng ating araw. Sa ngayon, yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Sa Ronda Pilipinas, siguro naman, kayo isa sa mga utaw o mga tao na nagtatanong, ano ba yung mangyayari mamaya? Direct from the ICC, Ano ba mangyayari? Ano ba yung confirmation of charges? Ano yung confirmation of charges? Hearing ng ICC
sa kaso ni dating presidente Duterte. Ano ba 'yan? Ano bang pwede nating pag-usapan at ano ang dapat nating malaman diyan sa mangyayari mamaya? Ano oras yan? 'Di ba? Alas 5 ng hapon, 'di ba? 5 p.m., 'di ba? 5 p.m. Hanggang kailan 'yan? Thursday ba? Paki-check mo nga. Thursday ba yan? Wednesday ba o Thursday? Ang alam ko hanggang Thursday. Thursday? Oh, Thursday. 4 na araw. Oh. Magsisimula mamaya alas 5 ng hapon ang special coverage ng DWIZ dyan po sa confirmation of charges hearing ng ICC sa kaso po ni dating Presidente Duterte. Nasa linya po natin para mas maliwanagan tayo. Ano ba yung mangyayari na yan? Ano ibig sabihin niyang confirmation of charges na yan? Nasa linya po natin ngayon ang international law expert si Attorney Romel Bagares. Attorney, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa umagang ito. Yan. Okay. Mas maganda ho ang magiging para mas maintindihan po natin kung ano po yung mangyayari mamaya. Pag sinabi hong confirmation of charges, ano ho ibig sabihin nito, attorney? Mayroon pong mga asunto laban sa dating Pangulong Duterte, ano? Ilang counts po ito ng crimes against humanity. Titingnan po ng pre-trial chamber yung kung meron pong tinatawag na substantial grounds to believe that a crime has been committed. And Okay. if so, the accused will be tried in court, ano? So parang itong, although magkaiba po yung structure, kasi judicial chamber po itong gagawa ng ganitong determination, ang Okay. trabaho ng prosecutor, sasabihin sa korte, ito yung mga ebidensya namin patungkol dyan. Kaya sumang-ayon na kayo sa aming mga sinasabi patungkol sa mga aligasyon na yan. At yung chamber ang magsasabi, kumbaga dito sa baba sa Pilipinas, kung mayroong probable cause. Okay. Parang sustansya. Ganon, sustansya. Kung mayroong sustansya, Oo. na yung mga aligasyon at kung merong sustansya, syempre, kailangan litisin yung akusado. Yun. So, paano po yun, attorney? Pagka pinresent po ng prosecution yun, pwede bang questionin o pwedeng questionin o parang labanan na ng defense po yung ipipresent na ebidensya? Opo, mga argumento ito, no, hindi po ito kasi trial na meron pong witness na uupo sa Wala pang witnesses. Opo. stand, ano po. Pre-trial phase po ito. Ito Opo. po yung last part ng pre-trial phase na hiwalay sa preliminary investigation, ano po. At Opo. mag-argumento, counter-argumento po ito. Kaya naka-schedule po ng 3 araw. So magsisimula po yung prosecutor pagkatapos naman yung depensa. On the basis of the documentary evidence and the arguments, magkakaroon po ng pagtatasa yung korte kung anong gagawin niya, no? So wala po ditong live na, very rarely as far as I know, no? Halos wala po ditong witness na uupo sa witness stand, ano po. Kahit na po testimonya yung ipipresent, attorney? Wala po yung documentary evidence po ito. yung mga Documentary affidavits po. muna. Opo, kasi hindi pa po ito trial eh. Oo. Puro po dokumento ito, mga ebidensya. Yun yung tanong ko kanina, pwede hong gawing, kumbaga, parang kontrahin ng defense yung ipipresent na mga ebidensya. Pwede po yun. Opo, meron po sila kasing sarili nilang ebidensya, no? Okay, At okay. magkakaroon sila ng pagkakataon na mag-present ng sariling evidence. Pwede din nilang i-apela, no? Yung halimbawa, nagkaroon ng determination na Opo. merong substantive grounds to believe crime has been committed. Pwede din nilang idalhin ito sa isang proseso ng pag-aapela sa appeals chamber ng International Criminal Court. Yun hong, paano po yun? Pag nagdesisyon po mamaya, may finality na ho ba yun? Yun na yun. Yun na po yun, no? I-apela na lang po ito, no? So, at tuloy-tuloy naman po yung trial niyan, hindi po ito nabibimbi, no? Kung maalala po ninyo, yung question on jurisdiction, nagkaroon na rin po ng desisyon yung korte doon. Yes. At bininay po yung kanilang motion to dismiss on the ground of lack of jurisdiction, no? At naka-appeal po ito sa appeals chamber, pero hindi po kumbaga wala po TRO dito. No? Naka-appeal lang yun, tuloy-tuloy lang po yung proseso.
At attorney, kasi may binabasa ako kanina, hugot lang ng konti. Meron hong sinabi ho ang defense na parang pinai-inhibit na judge. Wala ho dito 'yon. Noon pa po ito, ano, at Opo. na-deny po ito sa aking po pagkakaalala, no? Opo, So opo. wala po dito yun. Opo. Wala siya dito sa grupo na to, yung wala po pre-trial. dito sa aking pong pagkakaalam. Oo, dito sa presentation of evidence. Opo, wala po. Kung wala po dito yung judge, dun ho ba sa mismong trial ay magkaiba ang mga judges dito sa presentation of evidences? Magkakaiba po kasi trial Ah, division po yun. Okay, So ililipat po ito ng korte. Kung halimbawa nagkaroon po ng confirmation of charges, ililipat po ito sa trial division. Ibang set of judges na naman po ang didinig ng paglilitis talaga. Yun yung pinapa-inhibit, nandun ho yun, doon sa mismong trial. Wala pa rin. Ano pangalan Hindi ng po babae natin yun? alam kasi iraraffle po yan eh. So hindi pa alam, hindi at pa saka final. Iba po yung roster ng trial division sa akin pong pagkakaalam. Kaya Oo. magkakaroon po ng pagre-repass. Yung trial division, may sarili po silang proseso doon ng pagpili. No? Opo. Opo. So ibig sabihin, wala pa. Kumbaga, ito pa lang Wala pa po. presentation of evidences. Yung mga judges dito, hindi po yung mga judges ng trial. Hindi Magkaibang kasi set. Magkaiba po dahil division, ano po ito, pre-trial chamber po ito, hindi po ito trial division. Okay. Ilan ho yun, attorney? Tigi ilan ho mga judges Kasi yung mga tatlo yan? din po ito. Tatlo doon. Tatlo. Opo. Okay. Meron hong nabalita, attorney, mga last week yata o 2 weeks ago, na hindi ho mag-a-appear itong si Presidente Duterte dito sa presentation of evidences, itong confirmation of charges. May epekto ho ba ito dito sa kaso? Wala po. Wala ho kasi karapatan niya yon. Opo, of course, mayroong strategy doon sila kasi 'di ba hindi nila kinikilala yung jurisdiction, so Opo. bahagi ng kanilang submission ng sa waiver na ay kinidnap ang dating Pangulo at hindi legal yung nangyari sa kanya, kaya walang jurisdiction. Kasama po yun sa kanilang strategy na yung kanilang argumento na walang jurisdiction. Pero in court, kailangan ng hindi naman kailangan yung meron pong rules sa ICC Na okay lang. very rarely po ito. Actually, nangyari ang kauna-unahan nito noong 2014 kung pagkakalala ko yung kaso ni Ginoong Ruto. Pero hindi po selective. Merong mga, sabi ng korte sa kanilang order doon, pwede siyang mag-waive sa certain procedures pero merong mga procedure na hindi pwede doon sa trial. Gusto ko lang palang correct. Meron po akong konting hindi maayos na pagkakasabi. Sige po. Yung sa trial division po, ang minimum po niya ay meron pong 6, no? Pero sa per trial, tatlo yung per trial. Mismo. 6 yung parang... 6 po yung trial division, pero yung ina-assign po sa isang kaso ay 3. So parang parallel din po siya sa trial, sa pre-trial chamber. Ayun. Minimum na 6 po yung trial chamber. So tatlo din po. Opo. Dito Pero po. sa kabuuan po, opo. Dito po sa mangyayari mamaya, kasi sinabi nyo na kanina, tapos na ho yung question doon sa jurisdiction. Wala nang pag-uusapan doon. Kumbaga, final na po yun. Wala hong pwedeng ilagay yung defense doon na, sandali lang, wala itong confirmation ng local court yung pagkakadala dito. Wala na hong question doon sa jurisdiction na yon. Well, nagkaroon na po ng order doon denying. So nasa appeals chamber po ngayon yung usapin na yun. Naka-appeal pa. So wala pang final na desisyon yung Wala korte, pa po. ibig sabihin. Okay. Yung tanong ko po kanina, so okay lang po na wala si Pangulong Duterte dito sa confirmation of charges na nasabi niyo po na parang karapatan niya, pero final na ho ba ito o pwedeng i-require ng mga judges po mamaya yung appearance ni Pangulong Duterte? Hindi na po kasi meron na po silang ruling eh. So hindi na. Final na yon, attorney. Opo. Well, pwedeng i-apila yun yung issue na yun sa appeals chamber, pero wala man ako nakitang apila na meron sila na dinulog nila sa appeals chamber. Pero meron na po kasi yung president dyan na sa kaso po ni Ginoong Ruto. At ito po ay tinatigan ng
ICC. Opo. Kaya meron po akong limited practice, no? At gaya po nung sinabi ko, case-to-case basis talaga itong ginagawa ng Opo. ICC. In fact, sa trial, pwede rin siyang humingi ng waiver, pero hindi po ito sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, sa opening, sa closing, no, mayroong required na po kailang pumunta yung isang akusado. So wala na hong ang pagkakabasa ko po rito, confirmation of charges pa lang. So lumalabas na si Pangulong Duterte hindi pa siya akusado. Hindi ba? Nagiging tunay na akusado kapag meron ng confirm at nalipat na po sa trial division. Yun na po yung akusado talaga. Oo. Kaya iba po talaga yung process, no? Kaya po nalilito, marami pong nalilito Kaya ang nga. sinasabi, kinukumpara sa Pilipinas. Hindi po dapat ikumpara yun dahil ng isa sa isa, no? Dahil talagang may pagkakaiba po yung proseso sa International Criminal Tribunal. Oo. Pwede ho bang sabihin ng defense dito, hindi pa naman akusado yan, baka pwedeng umuwi na muna. Hindi na po kasi nagkaroon na rin po ng desisyon. Final na rin yun, attorney. Hindi rin, no. Pwede nilang i-appeal yun. Pero kasi bibigyan na po talaga kapag ganito po kaseryoso yung kaso, hindi po nabibigyan ng interim release. Meron pong interim release noon pero sa mga mas maliliit po na kaso. Hindi po kagaya nito na crimes against humanity po yung pinag-uusapan. Okay. Doon po sa crimes against humanity, ilang kaso ho ang pinag-uusapan natin, attorney? Well, marami pong counts, ano? So, isang kaso ng crimes against humanity na iba-iba pong counts. Kasi ang saklaw po kasi nito, simula pa po ng mayor ang dating Pangulo, na naging bahagi na po tayo ng ICC hanggang naging presidente po siya. Opo. So, kung titingnan po natin, ang crimes against humanity po kasi pwede pong puro murders lang. Okay. Pero nangyari po sa iba't ibang lugar, iba't Okay. ibang panahon. Tuwing meron pong nangyari hiwalay, isa pong count yun. Pero pwede rin pong pagkahalo, no? So marami tayong kaso na pinag-uusapan, attorney? Opo, marami po. Kasi nga, crimes okay. against humanity, kailangan ho kasi dito yung papakita po yung systematic and widespread manner of killings, no? So, meron po tayo dito, pag nireview ko po yung notes ko, no? Opo. Meron pong 3 counts of crimes against humanity, no? Okay. So, nung panahon ng Mayor siya ng Davao, merong high value targets nung presidente po siya at yung mga barangay clearance operations, ano? Ito po distinct po ito ng mga events pero kumbaga naka-cluster po yung isang count na maraming murders. So puro murders po ito. Ano po? Naka-cluster na. Oo. Opo, kumbaga tinuring ng prosecutor na itong mga nangyaring pagpatay, marami man sila ay isa lang yung count, no? Kasi nga systematic and widespread so yun ang isang anyo ng crimes against humanity na nakita natin sa kaso ng dating Pangulo. Meron din kasing iba, so halimbawa na mayroong murder, killings, tapos may kahalong torture at may kahalong sexual violence, no? May ganung klase crimes against humanity na iba't ibang mga kaso, uri ng krimen, pero kaya systematic sila at wide scale, kaya dahil sila ay systematic at wide scale, ginawa silang crimes against humanity. Dito sa kaso ng dating Pangulo, puro po ito pagpatay sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar. Yung sinabi niyo kanina na 3 counts, ano po yung laman ng 3 counts na yun? Yung po yung pagpatay mga pagpatay nung siya po ay dating mayor, Opo. yung pagpatay involving high value targets, Opo. no? At mga pagpatay ng mga ordinary alleged petty suspected drug users, ano? Opo. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, 3 clusters po ng 3 Tatlong counts. clusters. Opo. So ibig sabihin, attorney, yung sabihin natin yung isa dito o dalawa dito ay ma-dismiss at hindi napatunayan dito sa confirmation of charges sa ICC, may isa pang tatayo. Ibig sabihin. Meron pong isa, kahit isa, halimbawa, yung panahon nung siya po ay hindi masyado na matagal. Sabihin natin yung mga pagpatay sa Metro Manila, yung mga one-time, big time. Yung iba na dismiss. So tutuloy pa rin yung kaso doon sa merong confirmed charges. At doon sa iba, pwedeng sabihin ng korte sa prosecutor, kulang pa yung ebidensya niyo, maghanap pa kayo ng ebidensya. So pwede po pong bumalik uli yung prosecutor at sabihin, meron na kaming ebidensya. Pwede hong sabihin na,
kulang ito. Hindi pa namin i-dismiss ito, pero pwede namin kayo ng pagkakataon na kumuha pa ng ebidensya. Parang gano'n, attorney. Pwede pong gano'n. Oo, nangyayari po yun na magkaroon ng pag-amyenda ng ebidensya. Okay. So sa tanong na dalawa man na ma-dismiss at isa lang yung pumasok, ganon pa rin yun. May kaso pa rin yun, Ganun. attorney. Merong kaso pa rin. Isang count. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin po. Pero yung dalawa, may finality na ba yun? Yung pagkaka-dismiss ng dalawa? O dito pa rin Kaya natin? sabi ko nga, Oo. sabi ko nga ho, pwede pong sabihin ng korte, kulang pa to, kailangan nyo pang magdagdag. So, ibig sabihin, pwede pang mag-amya ng ebidensya at bumalik sa korte at humingi ng panibagong confirmation of charges. Pwede ho bang yung tatlong counts na yun, ganyan na maging desisyon ng korte, attorney? Pwede rin po. Pwede po mangyari yun. Hindi po Okay. natin kasi alam kung ano po yung sariling pagtingin ng korte, ng Federal Chamber. Oo. Kasi nasa mga pamantayan at alituntunin din niya ng International Criminal Court, yung ganung klaseng maaaring maging desisyon ng korte sa confirmation of charges. Kapag ho sinabing kulang pa ng ebidensya, ito po ba puntos ng depensa? Well, of course, no? Kasi ibig sabihin, in a way, no? Kasi although hindi pa final, pwede pong bumalik, no? Oo. Pero nakapunto sila doon sa pagsabi na, wala naman kayong ebidensya. Pwede lang sabihin 'yon, no? Parang ganoon din yan sa sa procedure dito sa baba na na-dismiss pero basta wala pang double jeopardy, no? So, baka yung procedure sa ICC. Pero in other words, sa rules ng ICC mismo, merong talagang binibigyan ng pagkakataon sa prosecutor na Maghanap pa. magkaroon pa ng pagkakataon, no? Nagkaroon sila ng opportunity to investigate further, to gather more evidence. Pero ang implication po nito, that makes the case weak, attorney? Well, sinabi ng korte na kulang ebidensya. Ibig Oo. sabihin, walang substantial grounds to believe. Walang sansya, kumbaga. Oo, hindi na meet yung evidentiary threshold. Okay. So pwedeng mangyari yun doon sa tatlong counts na sinasabi mo, attorney? Pwede pong mangyari. Tapos parang puntos yun, parang points ng depensa. Opo, no? Yun. Ito hong tatakbo na hanggang Thursday, ito po ba lahat po ito 100% confirmation of charges? Opo. So hanggang Thursday po ito. Mahaba po ito. Kung hanggang Thursday, kung kayo po ang tatanungin, attorney, pag tatakbo po yung kaso, mga ilang taon po ang pinag-uusapan natin din eh? Matagal-tagal po ito sa yung iba nga, yung mga unang kaso inabot ng 15 years, ano? Pero nung mga panahon na yun kasi hindi pa ganun kapulido yung procedures, pero ngayon medyo may mga time limit na binibigay yung korte. So siguro maaring umabot siya ng mahigit mga 5 hanggang 8 taon, ano? Naku, attorney. Kung isasama natin yung appeals procedures. Opo. Kasi yung mga unang kaso inabot ng 10, Wow. 15 taon. Kasama dito yung appeals process, no? Yun. Attorney, last na po ito. Bonus mo na lang sa akin to. Ito hong mga tinatawag na co-perpetrators na may listahan po na inilabas na ngayon ay nasa social media. Pag-uusapan din po ba ang mga co-perpetrators dito sa confirmation of charges? Well, if at all, maraming tangential dahil kasama ang allegation kasi dito ng indirect co-perpetrator, Opo. si Pangulong Duterte, Opo. ang kanyang contribution dito ay merong state machinery na ginamit para isakatuparan yung kanyang mga utos, no? At sino-sino yung mga bahagi ng state machinery? Ito yung mga co-perpetrators. Yung si Senator Bato, si Senator Bongo, ano? Dahil nung panahon yung President Duterte, nasa ehekutibo sila. Yun po ibig sabihin nun. So mababanggit yung mga pangalan, pero hindi pa po sila bahagi dito ng confirmation charges dahil hindi pa po sila naaresto. Hindi po nagkakaroon ng confirmation of charges kapag wala po doon yung isang suspect. Iyon, naku, marami pa ako gusto itanong sana. Attorney, magbigyan mo ako ng part 2 nito. Wala na ako masyadong oras. Attorney, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po, attorney, ha? Okay po, salamat po. Wala naman po. Executive Director of the Center for International Law. Yan po pinag-usapan natin yung mangyayari mamayang alas 5 confirmation of charges hearing ng ICC regarding po sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. Ano po? Si Attorney Romel Bagares. Maraming salamat, Attorney. Oras po natin sa buong Pilipinas.
Wala ko na. Meron pa akong 7 dito na tanong eh. 10 minuto pa bago mag 11 ng morning. Oras hatid sa inyo na Tayo ng isang report. Barangay level rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas o maranggada na dyan po sa Davao. Alamin natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya Jen. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang barangay level rollout ng 20 pesos kada kilong bigas sa Barangay Matina Crossing sa Davao City. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng programang Benteng Bigas, meron na ng administrasyon. Ayon sa DA, mahalaga ang partisipasyon ng lokal na pamalaan upang matiyak na makararating ang bigas sa mga benepisyaryo tulad ng indigent, senior citizens, persons with disabilities, minimum wage earners at solo parents. Nakatulong din umano ang Benteng Bigas Master List Registry System upang mapabilis ang verification at pagbili. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na layunin ng programa na tuparin ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pababain ang presyo ng bigas at matulungan ang mga pamilyang kapos sa kita. Target ng pamalaan na umabot sa hanggang 60 milyong Pilipino ang makikinabang sa programa ngayong taon at ipagpapatuloy ito hanggang sa June 2028. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating balitang sports naman, World 10 Ball Champion Chesga Centeno pasok na sa quarterfinals ng Las Vegas Open. Alamin natin na sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tuloy ang mainit na laro ni World 10 Ball Champion Chesca Centeno matapos makapasok sa quarterfinals ng 2026 Las Vegas Open sa Nevada. Tinalo ng 26 anyos na tubong Zamboanga City ang Amerikanang si Kennedy Mayman sa score na 2-0. Nanalo si Centeno ng 4-2 sa unang set at sinelyuhan ang laban sa 4-0 panalo sa ikalawang set. Sa quarterfinals, haharapin ni Centeno ang veteranang Austrian na si Jasmine Ocean. Samantala, natapos ang kampanya ni three-time world champion Robelin Amita matapos matalo kay Amber Chen sa score na 1-2. Sa men's division naman, nalaglag si Carlo Biado sa round of 16 matapos matalo kay Germany sa Joshua Filler sa score na 0-2, kung saan siya lamang ang Pinoy na umabot sa naturang yugto. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Sa mundo ng palakasan, Showbiz. 1, 2, 3, go. Yo! ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Si Regine Velasquez inaming nagkaroon ng anxiety sa kanyang mga nagdaang performances. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Asia songbird Regine Velasquez na nakaranas ito na anxiety sa kanyang mga performances kamakailan lamang, kabilang na ang kanyang guest appearance sa concert ni Josh Groban sa Mall of Asia Arena sa Pasay City noong Pebrero 18. Ayon kay Regine, bagamat malaking karangalan sa kanya na makasama si Groban sa stage, sobrang kanyang kaba noong araw na iyon. Ayon sa singer, mahal pa rin niya ang kanyang pagkanta dahil nagdudulot ito ng sa kanya, ngunit napansin din niya na maaaring kinakabahan siya dahil na rin sa pagdaan ng mga panahon na tinawag niyang heartbreaking. Samantala, bumuhos naman ang suporta at pagdamay kay Regine, kabilang ng ilang kapwa singer na sina Julian San Jose, Shasha Padilla at Eric Santos. At iyan ang aking balitang showbiz para sa pilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pinutulang ka ng koneksyon ng service provider kahit wala pang due date? Alamin ang parusahan sa NBI. Nako, bawal ito.
Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pinutulan ka ng koneksyon ng service provider kahit wala pang due date? Nako! Bawal ito. Kahit araw ng sahod, nalulungkot ang karamihan dahil mahahati na naman ito sa iba't ibang bayarin. Ngunit paano kung pinutulan ka kagad ng iyong service provider kahit ang huling araw ng bayaran ay hindi pa dumarating? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 7925 o Public Telecommunications Policy Act, hindi maaaring basta-basta putulin ng service provider ang serbisyo sa isang consumer nang walang sapat na dahilan. Kung ang pagputol sa koneksyon ay walang formal na abiso, ito'y maituturing na unfair trade practice o defective service na pinarurusahan sa ilalim ng batas. Bukod pa rito, kailangan mo nang magbigay ng written notice o billing statement bago isagawa ang disconnection o service interruption. Dapat mabigyan ang bawat consumer ng sapat na oras o araw para masettle ang kanilang dapat bayaran. Ang sinumang lumabag na service provider ay maaaring pagmultahin ng 10,000 piso hanggang 2 milyong piso, suspensyon ng operasyon at lisensya, at atasang ibalik ang serbisyo o magbayad ng danyos sa subscriber. Kaya sa mga service provider, bigyan ng pagkakataon ang inyong mga subscriber. Dumaan sa tamang proseso at magbigay muna ng abiso para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas! At bago tayo muna magpatama code of the day, bumawi ka na sa sarili mo bago ka pabawian ng buhay. Abo. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. GGSS, walang magkakapili. I'm the Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan